Hello po. Magandang araw. Ako po si Kyla at halos araw-araw po akong nakikinig sa inyo. Lalo na kapag nagpapalipas ako ng oras after ng nakakapagod na maghapon. Ikukwento ko lang po sana ang personal kong karanasan. Sana po ay mapili ninyo. Nangyari po ito noong bata pa ako. Siguro po ay 10 o 9 na taon ako noon. Basta ganong edad. Matagal na rin kasi, kaya hindi ko na masyadong tanda. Pero syempre po, ay malinaw pa rin sa akin ang nangyari noon. Nga po pala, this happened way back in 90s pa. Meron pong sakahan ng nyog ang lolo ko. So everyday ay nandun siya para asikasuhin. May maliit po siyang kuburon. Pero nung araw po na yon, ay malakas ang bagyo. At saktong sinusumpong ng rayuma ang lolo ko doon sa sakahan. Kaya hindi siya nakauwi sa bahay. Ako po, bilang lolo's girl, ay pinilit kong puntahan siya. Kasi wala siyang kasama roon. Walang mag-aalaga. Bukod pa sa hindi talaga ako makatulog na hindi siya ang katabi. Nagpahatid ako noon sa caretaker ni lolo na nakatira naman doon sa isa pa niyang taniman na puro naman palay. Yun pong sakahan ni lolo ay malapit sa ilog at dahil sa lakas ng bagyo ay umapaw na yung ilog kaya nakarating hanggang doon sa sakahan ng tubig. Buti na lang at nasa mataas na bahagi ang kubo ni lolo. Pero bago makarating doon ay kailangan kong tumawid sa malakas na tubig baha. Kaya ang ginawa ng caretaker ni lolo ay isinakay niya ako sa kalabaw. Naihatid naman ako ng ligtas sa kubo ni lolo. Pero dahil nga may bagyo, ay mabilis na dumilim ang paligid. Saka wala ring supply ng kuryente sa sakahan kasi malayo siya sa kalsada. Lampara lang ang gamit namin doon. Alas 7 ng gabi ay tapos na kaming kumain ni lolo. Nakalatag na rin ako ng banig sa sahig na kawayan at naikabit ko na rin ang kulambo namin. Tapos ko na rin painumin ng gamot si lolo at naghahanda na lang kami na matulog. Isasara ko na sana yung bintana pero di ko na ituloy kasi nakita ko yung liwanag sa hindi kalayuan. May luma at medyo sirang bahay kasi roon sa katabing lupa ng sakahan ni lolo. Bale yung bahay ay malapit sa gilid ng tulay nakatayo. Lumipat sa Manila ang pamilyang nakatira doon dati kaya nawasak na ang bubong dahil napabayaan ng mga kamag-anak. Bata pa ako noon. Kaya madali akong makyurious sa mga nakikita kong kakaiba. Nagtaka ako kasi wala namang tao doon. Saka imposible rin na may sisilong doon dahil wala nang bubong yung bahay. At mataas din ang tubig baha doon dahil nga umaapaw yung tubig sa bahay. Napansin din pala yun ni lolo dahil namalayan ko na lang siya na nasa tabi ko at siya na ang nagsara ng bintana. Inutusan niya ako na mahiga na. Pero gusto kong malaman kung saan galing yung liwanag, kaya tinanong ko siya. Nung una ay ayaw niyang magkwento, pero dahil makulit ako, ay wala siyang nagawa. Nalaman ko mula kay lolo na kaya pala umalis doon ang pamilyang nakatira, ay dahil nung kasagsagan din ng bagyo, ilang taon na raw ang nakakalipas, ay biglang umapaw ang tubig sa ilog. Natangay ng agos ang bunso nilang anak na lalaki. Hindi kaagad napansin ng pamilya dahil naging busy sila sa paglilipat ng mga gamit. Huli na nung napansin nilang nawawala ang isa nilang anak at kinabukasan na nakita yung katawan ng bata. Patay na at sumabit ang katawan sa puno ng kawayan. At ang sabi ni lolo ay multo daw ng batang namatay yung nakita kong liwanag. Madalas daw kasing nasa ilalim ng tulay yung bata at naglalaro nung buhay pa. Ang sabi pa niya ay hindi naman daw yun nagpapakita dati. Pero simula nung umalis ang pamilya ng bata at lumipat sa Manila, ay nagsimula na ring magpakita ang bata, lalo na kapag may bagyo. Natakot ako noon, Sir Van, kaya tuwing dumadaan ako ron sa lumang bahay, ay mabilis akong tumatakbo. Bago kasi makarating sa sakahan ni lolo, ay dadaan pa muna sa mismong tapat ng bahay. Sa ngayon ay may nakatira na roon sa bahay. Ipinaayos ng kapatid ng may-ari ng bahay at doon na sila lumipat.
mayroon na ring supply ng kuryente, kaya hindi na nakakatakot gaano. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbabasa. Alas 9 ng gabi yon nang mapadaan ako sa maliit na tulay sa sityo namin. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng lugar. At siya nga po pala, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kenneth. Galing po ako sa trabaho noon at dahil medyo maulan ay madalang ang tricycle na bumabiyahe papasok sa amin. Kaya naglakad na lang ako. Baka kasi kapag naghintay pa ako ng masasakyang tricycle ay mas lalo akong gabihin at baka mas lalo ring lumakas ang ulan. Kung lalakarin ko mula sa kanto hanggang sa bahay namin ay aabutin din siguro ako ng mahigit na 20 minutos. Pero okay lang. Wala din kasing kasiguraduhan na may darating o dadaang tricycle dahil nga maulan. Madulas ang kalsada at delikado ng bumiyahe papasok sa amin dahil medyo matarik ang daan bukod pa sa may kakitiran. Kasya lang ang isang sasakyan. Ugali kong magdala ng payong tuwing umaalis ng bahay dahil bili ni misis. Kung minsan ay may pakinabang din talaga ang pagiging mabunganga ng mga misis. Wala na halos tao noon, kaya tahimik na ang paligid. Sarado na ang mga nadaanan kong bahay at ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kalsada ay ang mangilan-ngilang lamppost na ipinilagay ng dating mayor ng bayan namin. Bago makarating sa amin, ay merong tulay na madadaanan. Sa totoo lang ay kabado ako noon habang naglalakad. Uso pa kasi ang tokhang. Hindi naman ako gumagamit ng drugs at sure din ako na hindi kasali ang pangalan ko sa watchlist. Pero di ko pa rin maiwasang hindi kabahan. Bali-balita kasing maraming namamatay na inosente. Yun bang napapagkamalan lang, Sir Van? Mabilis ang lakad ko dahil bukod sa kinakabahan ako ay palakas na rin ang palakas ang ulan. Nung malapit na ako sa maliit na tulay, ay mas lalo akong kinabahan. Hindi naman ako matatakotin, pero bigla ko kasing naalala yung taong natagpuan doon nung nakaraang linggo. Ang sabi ng mga pulis na pumunta ay biktima daw yun ng tukhang, pero hindi taga roon sa amin yung tao. Baka raw taga kabilang bayan o kaya ay Manila. Malapit lang naman kasi kami sa Manila, kaya pwede naman na ganun ang mangyari. Medyo madilim yung tulay dahil nasa unahan pa ang poste na may ilaw. Pero dahil may flashlight naman ng cellphone ko ay ayos lang sa akin. Nasa kalagitnaan na ako ng tulay nung parang may narinig akong tumatawag sa akin. Actually wala namang binanggit na pangalan. Basta nangihingi lang ng tulong. Kinabahan lalo ako. Iniisip ko na baka mayroon na namang biktima ng tukhang na doon pinatay. Kahit takot ay pinilit ko pa rin pumunta sa gilid ng tulay. Baka kasi pwede pang isalba ang buhay. Mga ganun ba? So yun nga, dumungaw ako sa ilalim ng tulay. Di naman yun ganun kataas at wala rin gaanong tubig. Mas marami pang ang ligaw na damo doon. Pagsilip ko ay wala naman akong nakita. Kaya inisip ko na baka guni-guni ko lang. Aalis na sana ako. Pero narinig ko uli yung boses. Mas mahina kaysa nung una kong narinig, kaya sumilip uli ako. This time ay itinapat ko yung liwanag mula sa flashlight ng cellphone ko doon sa lugar kung saan natagpuan yung bangkay na nakita last week. At yung gulat at takot ko, Sir Van, pakiramdam ko ay humiwalay ang kaluluwa ko sa mismong katawan ko. Dahil ang nakita ko ay ang mismong bangkay na nakita noong nakaraang linggo. Hindi ako pwedeng magkamali kasi isa ako sa nakiusyoso noon. Ganun pala ang pakiramdam na makakita ng multo. Bigla kong nakalimutan na lalaki nga pala ako. Sa takot ay tumakbo na akong nakapaa. Iniwan ko ang tsinelas na suot ko dahil madulas. Grabe, legit yung takot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isip ko yung nakita ko. Kaya di na ulit ako naglakad sa gabi ng mag-isa simula noon. Hanggang dito na lang po at salamat.
Hi po Sir Van. Bago ko simulang magkwento, ay gusto ko po sana munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si Dindo, 25 years old at nakatira sa Iligan City. Galing ako nun sa bahay ng kaibigan ko. Birthday niya kasi kaya medyo nagkaroon ng konting inuman. Pasado alas 11 na po nung umuwi ako sa amin. Hindi naman kalayuan yung bahay ng kaibigan ko mula sa amin. Walking distance lang. Siguro ay kalahating kilometro. Dito kasi sa amin malapit lang ang ganon at nilalakad lang namin. Hindi naman ako gaanong lasing nun kasi nakailang tagay lang ako. Kaya alam ko kung ano ang eksaktong nakita ko. Di lang siya basta epekto ng kalasingan. Kung sa Manila ay maingay pa ang paligid ng ganong oras, dito sa amin wala nang maririnig na ingay maliban sa mga huni ng kuliglig. Wala na ring mga sasakyan na dumadaan. Palibhasa, baryo kasi ang lugar namin. Pakanta-kanta pa ako noon habang naglalakad pa uwi. Ako na lang mag-isa kasi yung isa kong kaibigan na kasabay kong umalis doon sa kaibigan naming may birthday ay humiwalay na sa akin ang daan nung marating namin ang sangang daan na naghihiwalay sa baryo namin. Oo, taga-bayan po yung kaibigan naming may birthday. Bago makarating sa bahay namin, ay may tulay akong madadaanan. Tandang-tanda ko pa na madalas kaming maligo roon ng mga kaibigan ko nung mga bata pa kami. Medyo malayo pa ako sa tulay, pero kahit lasing ako, ay alam ko at nakita kong may nakatayo sa gilid. Kaya nagtaka ako. Maghahating gabi na, kaya ano ang ginagawa nito roon? Nagpatuloy lang ako sa paglalakad, Sir Van. Habang papalapit sa tulay, ay unti-unti ring nagiging malinaw sa akin na babae ang nakatayo doon. Medyo napangiti pa ako noon habang naglalakad palapit sa akin na tatayuan ng babae. Naging malisyo ang takbo ng utak ko. Inisip ko na baka may katagpo siya ron. Gusto kong makita ang mukha ng babae. Maliit lang ang baryo namin kaya magkakakilala na ang lahat ng nakatira. Iniisip kong baka sakaling isa sa mga kababata ko ang babae. Gusto ko sanang biruin. Kaya nung tumapat ako sa kanya, ay binati ko siya ng magandang gabi. Nakatalikod yung babae at natatakpan ng buhok niyang nakabagsak ang mukha niya. Kaya hindi ko masilip ang mukha niya. Hindi sumagot yung babae, kaya nagtaka ako. Pero inisip kong baka may problema lang. May mga tao namang ganon na gustong mapag-isa pag may problema. Kaya nilagpasan ko na lang siya pagkatapos kong bilinan na gabi na masyado. Ang weird lang kasi sa dami naman ng pwede niyang tambayan habang nagmumuni-muni, ay doon pa talaga siya sa tulay pumwesto. Nakailang hakbang na rin ako nung narinig kong umiyak yung babae. Mahina lang yun pero dahil nga tahimik na ang paligid, ay malinaw ko yun na narinig. Nag-aalangan ako kung babalikan ko o dediretso na lang. Baka makaistorbo ako sa kanya. Ganun ang naisip ko kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero nung medyo lumakas na ang iyak niya, ay doon na ako nagpasya na lumingon. Pero muntik na akong matumba. Nung makita ko yung babaeng nadaanan ko, ay nakalutang na sa hangin. Hindi naman angat na angat sa kahoy na tulay yung paa niya. Pero sakto lang para makita akong nakalutang siya. White lady? Sabi ko pa nun. Pero para akong napako sa kinatatayuan ko. Gusto ko sanang tumakbo. Pero parang nakalimutan ko kung paano ko ihakbang ang mga paa ko. Nanginginig ang buo kong katawan nun. Naghalo ang takot at pagkabigla. Buti hindi ako naihi sa suot kong pantalon. Mas lalong lumakas yung iyak ng white lady. Pero nakataligod na siya. Hanggang unti-unting lumayo ang katawan niya. Humina na rin ang iyak niya. Tapos nung makarating siya sa dulo ng tulay, ay bigla siyang nawala. Saka lang din ako nakagalaw. Kaya nung nakabawi, ay mabilis akong tumakbo palayo sa tulay. Pagdating sa bahay ay pawis na pawis at pagod na pagod ako sa pagtakbo. Nawala din ang kalasingan ko dahil sa nakita ko. Tulog na sina mama at papa, pati ang mga kapatid ko. Kaya hindi ko na inistorbo. Magdamag akong gising dahil hindi mawala sa isip ko yung white lady. 5 taon na rin ang nakalipas, pero malinaw pa rin sa isip ko ang lahat. At hanggang ngayon ay iniisip ko kung ba't siya nagpakita sa akin. Ang sabi kasi sa akin ni Papa nung ikinuwento ko sa kanila ang nangyari,
ay may bali-balitang may white lady nga sa tulay. Pero wala pa naman daw nakakita talaga. Maliit pa raw si Papa ay narinig na niya ang kwento tungkol doon at ginagawang panakot ni Lola sa kanila noon. Salamat po sa pagbibigay ng oras na mabasa ang kwento ko, Sir Van. God bless sa'yo. Magandang araw po, Sir Van. Hindi na po ako magpapakilala sa'yo. Ang malamang napili niyong basahin itong sulat ko ay malaking bagay na sa akin. Teenager ako nung mangyari ito. Mga edad 17 yata ako nun. Alas 5 ng hapon nung naisipan kong mamingwit sa ilog para may pang-ulam kami. Malalim ang tubig sa ilalim ng tulay, kaya naisipan kong doon na pumwesto. Halos kalahating oras na rin siguro ako na nakaupo sa ibabaw ng malaking tipak ng semento na natibag mula sa lumang tulay. Bagong gawa na kasi ang tulay at yung malalaking semento na ginamit sa riprap dati ay hindi na inalis ng mga gumawa. Taong 2001 na nun, pero malinaw pa din ang tubig sa ilog namin. Kahit naman hanggang ngayon, palibhasa kasi nasa baryo kami. Bala kong umuwi ng alas 6 para pagdating ko sa bahay ay nandun na si nanay. Wala kasi siya nung malis ako sa bahay namin. Marami-rami na rin akong nahuli, Sir Van. Mga karaniwang isda na makikita sa ilog at may mga nakita rin akong karas-karas. Yung parang alimasag pero maliliit at sa ilog lang makikita. Di ko alam kung ano ang tawag ng iba doon o kung may tawag ba doon sa Tagalog. Basta yun na yun. Masarap yun gataan. Medyo dumidilim na ang paligid, kaya ako uuwi na ako mamaya pang konti. Tahimik ang paligid noon, pero nagulat ako nung makarinig ako ng tawanan ng mga bata sa unahan. Kaya napatingin ako sa kanila. Medyo naaliw pa ako kasi naalala ko nung maliit pa ako, ganun din kami ng mga kapatid ko kapag naliligo sa ilog. Naghaharutan at naghahabulan. Medyo malayo sila sa akin at halos dumidilim na rin, kaya di ko sila mamukhaan. Pero inisip kong baka taga doon lang din sa malapit nakatira yung mga bata. May mga bahay kasi na malapit doon. Sinigawan ko na lang sila para sabihang gabi na. Hindi ako nilingon ng dalawang bata. Tuloy lang sila sa paglalaro, kaya hinayaan ko na lang. Maayos naman ang panahon, kaya walang dapat na ipag-alala. Siguro ay 5 minutes na rin ang nakalipas nung may narinig akong malakas na ragasan ng paparating na tubig. Nagulat ako dahil wala namang ulan, kaya paano magkakaroon ng baha? Pero naisip ko rin na baka malakas ang ulan sa bundok. Madalas namang mangyari yon. Mainit dito sa amin, pero sa bundok ay umuulan ng malakas. Naalala ko agad yung dalawang bata, kaya tumayo ako para tingnan sila. Andun pa rin sila at parehong naghahabulan sa tubig. Walang kaalam-alam sa paparating na panganib. Bumaba ako sa inuupuan kong semento para puntahan sila. Pero nakakadalawang hakbang pa lang ako papunta sa kanila ay nakita kong ayan na ang baha at sa isang iglap lang ay natangay nun ng dalawang batang lalaki. Humihingi sila ng tulong kaya inabangan ko silang mapadaan sa akin. Bala kong hilain sana pero hindi ko sila naabot. Tinangay pa palayo yung dalawang bata kaya pilit ko silang hinabol. Lumangoy ako pasunod pero may humila sa akin. Nagalit pa ako nun. Sabi may mga bata na tinangay ng tubig baha pero malakas na sampal ang sagot ng humila sa akin. Doon ako parang nagising. Nagulat pa ako dahil masakit at namamanhid ang mukha ko. Saka ko lang din nakitang nakatayo si Papa sa harapan ko. Tinanong ko siya kung nasaan ang mga bata at bakit wala na agad baha. Hindi nagsalita si Papa. Basta na lang niya ako hinila palayo roon. Pagdating namin sa bahay, ay saka lang nagkwento si Papa. Ang sabi niya ay wala daw talagang baha at yung dalawang bata na nakita ko ay mga kaibigan niya. Sabi niya sa akin ay kasama dapat siya ng dalawang bata sa pagligo. Pero dahil inutusan raw siya ni Lolo noon, ay hindi agad siya nakapunta sa ilog. Nung nalaman niya raw ang nangyari noon,
ay nagpasalamat siya na inutusan siya ni Lolo. Pero naawa din siya sa mga kaibigan niya. Hanggang dito na lang pwede kong ikwento, Sir Van. The rest is history, sabi nga nila. Have a nice day po. Itong kwento ko ay sobrang iksi lang. Ayoko na rin kasi sanang maalala. Pero naisip kong baka pwede pulutan ng aral. 3 po kaming magkakapatid at pare-parehong babae. Ako ang bunso. Nung time na yun ay ako na lang ang naiwan sa poder ni nanay at tatay. Si Ate Lily ay may asawa na at sa kabilang bayan nakatira. Tapos si Ate Liza naman ay nasa Manila nagtatrabaho. At ako nga po pala si Leslie. Nung gabing yun ay sinundo ako ng mga kaibigan ko sa bahay namin. Fiesta kasi sa barangay namin, kaya mayroong sayawan. Sa madaling sabi, ay nandun na kami sa plaza at nag-enjoy. 10:00 pasado nung nakaramdam ako na naiihi, kaya nagpaalam ako saglit sa mga kaibigan ko. Sanay na kami na kapag ganoong okasyon ay mahaba ang pila sa public comfort room dahil maraming tao. Kaya naisipan kong lumayo ng konti para makaihi kahit sa gilid ng puno. Yun na nga, nakaihi na ako malapit sa tulay. Pabalik na sana ako sa plaza, pero napansin ko yung lalaking nakatayo sa unahan. At dahil bata pa ako noon, may kalandian ding taglay sa katawan, kaya nilapitan ko siya. May suot siyang sombrero na natatakpan halos kalahati ng mukha niya, kaya mas lalo akong na-curious. Mukha naman siyang mabait. Maliban sa maliit na hikaw sa tenga niya na kumikislap dahil sa liwanag ng buwan, ay wala na akong ibang makita. Parang ayaw niya talagang ipakita ang mukha niya. Misteryoso. Tumayo ako sa tabi niya noon. Kinausap ko siya, pero wala akong nakuhang sagot. May railings na bakal yung tulay at malapad yun. Pwedeng upuan, kaya nung kumilos yung lalaki paakyat dun sa railings at umupo doon, ay ginaya ko siya. Uupo na sana ako, pero bigla niya akong tinulak. At dahil hindi ko yun inaasahan, ay nakabitaw ako sa pagkakahawak sa bakal. Tuloy-tuloy akong nahulog. Mabuti na lang at may tubig ang ilog noon, kaya kahit paano ay nabuhay ako. Pero nabali ang braso ko na tumama sa malaking bato nung sinubukan kong itukod na isang malaking pagkakamali. Dahil sa takot ay hindi ko yun naisip. May mga tumulong naman agad sa akin. Dinala ako sa ospital at nung nagkamalay ako ay hinanap ko agad kina Papa yung lalaki. Tinanong ko kung nahuli ba yung tumulak sa akin. Pero ang sabi ni Papa ay wala raw akong kasama dun sa tulay, sabi ng mga nakakita sa akin. Basta nakita lang daw nila akong umakyat sa railings at tumalon. Kaya tumakbo agad sila papunta sa ilog para matulungan ako. Tapos after nung nangyari, dumating si Ate Liza. Umiiyak siya sa akin. Humingi din siya ng sorry. Nagtaka ako nung una. Pero nung sinabi niyang tumalon sa tulay na yun ang dati niyang boyfriend dahil hiniwalayan niya bago siya pumunta sa Manila, ay napaiyak na rin ako. Wala akong alam sa nangyari noon dahil malaki ang agwat ng edad namin ni Ate Liza. 4th year high school na siya nung ipinagbuntis ako ni Mama. Kaya ang nangyari bago ako ipinanganak ay wala akong alam, bukod sa hindi na rin talaga yun pinag-usapan. Dahil naging malaking issue yon sa pamilya namin at pamilya ng dating boyfriend ni ate. Sa Manila kasi nag-college si ate. Kaya siya nakipaghiwalay ay dahil daw doon. At dahil kamukhang kamukha ko si ate, ay napagkamalan yata akong si Ate Liza. Nung nalaman ko yun ay saka ko lang din naalala yung sinabi ng lalaki sa akin bago niya ako itinulak. Nagbalik ka na pala. Pwede na ulit tayong magsama.